Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 24. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 47 versikulo 13 hanggang 31, Genesis Kapitulo 48. Ngayon wala nang pagkain sa lahat ng lupain, dahil malubha na ang taggutom. Ang lupain ng Ehipto at ang lupain ng Canaan ay nakatiwangwang dahil sa taggutom. Naipon ni Jose ang lahat ng salaping nasa lupain ng Ehipto at sa lupain ng Canaan, sa pamamagitan ng pagbebenta ng butil sa mga mamamayan. Pagkatapos dinala ni Jose ang salapi sa palasyo ng Paraon. Nang naubos na ang lahat ng salapi sa mga lupain ng Ehipto at Canaan, lahat ng mga taga-Ehipto ay pumunta kay Jose at sinabing, "Bigyan mo kami ng pagkain. Bakit kami mamamatay sa iyong harapan dahil ubos na ang aming salapi? Ngayon wala nang pagkain sa lahat ng lupain, dahil malubha na ang taggutom." Ang lupain ng Ehipto at ang lupain ng Canaan ay nakatiwangwang dahil sa taggutom. Naipon ni Jose ang lahat ng salaping nasa lupain ng Ehipto at sa lupain ng Canaan, sa pamamagitan ng pagbebenta ng butil sa mga mamamayan. Pagkatapos dinala ni Jose ang salapi sa palasyo ng Paraon. Nang naubos na ang lahat ng salapi sa mga lupain ng Ehipto at Canaan, lahat ng mga taga-Ehipto ay pumunta kay Jose at sinabing, "Bigyan mo kami ng pagkain. Bakit kami mamamatay sa iyong harapan dahil ubos na ang aming salapi?" Sinabi ni Jose, "Kung wala na kayong salapi, dalhin ninyo ang inyong mga hayop at bibigyan ko kayo ng pagkain bilang kapalit ng inyong mga alagang hayop." Kaya dinala nila ang kanilang mga alagang hayop kay Jose. Binigyan sila ni Jose ng pagkain bilang kapalit ng kanilang mga kabayo, mga hayop, mga kawan, at mga asno. Pinakain niya sila ng tinapay kapalit ng kanilang mga hayop sa taon na iyon. Nang natapos ang taong iyon, pumunta sila sa kanya ng sumunod na taon at sinabi sa kanya, "Hindi kami magtatago sa aming amo na ubos na ang lahat ng aming salapi, at ang mga baka pag-aari na ng aming amo. Wala nang natira pa sa paningin ng aming amo, maliban sa aming katawan at ang aming lupain. Bakit kami mamamatay sa harap ng iyong mga mata, kami at ang aming lupain? Bilhin mo kami at ang aming lupain kapalit ng pagkain, at kami at ang aming lupain ay magiging mga lingkod ni Paraon. Bigyan mo kami ng binhi para mabuhay kami at hindi mamatay, at ang aming lupain ay hindi mapababayan." Kaya nabili ni Jose ang buong lupain ng Ehipto para sa Paraon. Ibinenta ng bawat mamamayan ng Ehipto ang kanilang mga bukid dahil napakalubha na ng taggutom. Sa paraang ito, ang lupain ay naging pag-aari na ng Paraon. Tungkol naman sa mga tao, ginawa niya silang alipin mula sa dulong hangganan ng Ehipto hanggang sa kabilang dulo. Ang lupain lamang ng mga pari ang hindi nabili ni Jose dahil ang mga pari ay binibigyan ng rasyon. Kumakain sila mula sa rasyon na ibinibigay ng Paraon sa kanila. Kaya hindi nila ipinagbili ang kanilang lupain. Pagkatapos sinabi ni Jose sa mga tao, "Masdan ninyo, binili ko kayo at ang inyong lupain sa araw na ito para sa Paraon. Ngayon narito ang mga binhi para sa inyo, at tatamnan nyo ang lupain. Sa anihan, magbigay kayo ng 1/5 bahagi sa Paraon, at ang 4 na bahagi ay para sa inyong sarili, para sa binhi ng lupain at para pagkain ng inyong sambahayan at inyong mga anak." Sinabi nila, "Iniligtas mo ang buhay namin. Sana ay maging kalugod-lugod kami sa iyong mga mata. Kami ay magiging mga alipin ng Paraon." Kaya ginawa itong kautusan ni Jose na umiiral pa rin sa lupain ng Ehipto hanggang sa araw na ito, na ang 1/5 bahagi ay magiging pag-aari ng Paraon. Ang lupain lang ng mga pari ang hindi napunta sa Paraon. Kaya si Israel ay nanirahan sa lupain ng Ehipto, sa lupain ng Goshen. Ang kanyang mga tao roon ay nakakuha ng mga ari-arian. Sila ay mabunga at dumami ng lubos. Si Jacob ay tumira sa Ehipto ng 17 taon, kaya ang mga taon ng buhay ni Jacob ay 147 taon. Nang malapit na ang oras ng kamatayan ni Israel, tinawag niya ang kanyang anak na si Jose at sinabihan siyang, "Kung ngayon ako ay kalugod-lugod sa iyong paningin, ilagay mo ang iyong kamay sa ilalim ng aking hita, at pakitaan mo ako ng katapatan at pagiging mapagkakatiwalaan. Pakiusap huwag mo akong ilibing sa Ehipto.
pagtulog ko kasama ng aking mga ama, ilabas mo ako sa Ehipto at ilibing sa libingan ng aking mga ninuno. Sinabi ni Jose, gagawin ko ang sinabi mo. Sinabi ni Israel, mangako ka sa akin, at si Jose ay nangako sa kanya. Pagkatapos yumuko si Israel sa ulunan ng kanyang higaan. At nangyari na pagkatapos ng mga bagay na ito, may nagsabi kay Jose, tingnan mo, may sakit ang iyong ama. Kaya kinuha niya ang kanyang dalawang anak na lalaki, sina Manases at Ephraim. Nang sinabihan si Jacob, tingnan mo, ang iyong anak na si Jose ay dumating para makita ka, nag-ipon ng lakas si Israel at umupo sa kanyang higaan. Sinabi ni Jacob kay Jose, nagpakita sa aking ang makapangyarihang Diyos sa luz sa lupain ng Canaan. Binasbasa niya ako at sinabi sa akin, tingnan mo, palalaguin kita, at pararamihin kita. Gagawin kitang kapulungan sa mga bansa. Ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong mga kaapo-apuhan bilang isang walang hanggang pag-aari. At ngayon ang dalawa mong anak na lalaki na ipinanganak sa iyo mula sa lupain ng Ehipto bago ako dumating dito, sila ay akin. Sina Ephraim at Manases ay magiging akin, tulad ni na Ruben at Simeon na akin. Ang susunod na mga anak mo pagkatapos nila ay magiging iyo, sila ay nakalista sa ilalim ng mga pangalan ng kanilang mga kapatid sa kanilang mana. Pero para sa akin, nang dumating ako mula sa Paddan, sa aking kalungkutan namatay si Rachel sa lupain ng Canaan sa daan nang ako ay pabalik, habang may kaunting kalayuan pa papunta sa Ephrata. Inilibing ko siya roon sa daanan patungo sa Ephrata, ito ay Bethlehem, nang nakita ni Israel ang mga anak na lalaki ni Jose, sinabi niya. Kanino ang mga ito? Sinabi ni Jose sa kanyang ama, sila ang mga anak kong lalaki, na ibinigay sa akin ng Diyos dito. Sinabi ni Israel, dalhin mo sila sa akin para mabasbasan ko sila. Ngayon ang mga mata ni Israel ay malabo na dahil sa kanyang katandaan, kaya hindi na siya nakakakita. Kaya dinala sila ni Jose malapit sa kanya, at hinagkan sila at niyakap. Sinabi ni Israel kay Jose, hindi ko kailanman inasahang makikitang muli ang iyong mukha, pero ipinahintulot pa ng Diyos na makita ko ang iyong mga anak. Kinuha sila ni Jose mula sa pagitan ng mga tuhod ni Jacob, at saka yumuko na nakasayad ang mukha sa lupa. Kapwa sila kinuha ni Jose, si Ephraim sa kanyang kanang kamay sa may bandang kaliwang kamay ni Israel, at si Manases sa kanyang kaliwang kamay sa may bandang kanang kamay ni Israel, at dinala sila malapit sa kanya. Inabot ni Israel ang kanyang kanang kamay at inilagay sa ulo ni Ephraim, na siyang mas bata, at ang kanyang kaliwang kamay sa ulo ni Manases. Pinagsalungat niya ang kanyang mga kamay, dahil si Manases ang panganay. Binasbasa ni Israel si Jose, na nagsasabing, "And Diyos na kasama ng aking amang si Abraham at si Isaac, ang Diyos na nag-alaga sa akin sa araw na ito." Ang anghel na nagbantay sa akin mula sa lahat ng kapahamakan, nawa ay pagpalain niya ang mga kabataang ito. Nawa ang pangalan ko ay pangalan sa kanila, at ang pangalan ng aking amang sina Abraham at Isaac. Nawa lumago sila at maging napakarami sa mundo. Nang nakita ni Jose ang kanyang ama na nilagay ang kanyang kanang kamay sa ulo ni Ephraim, ikinasama niya ng loob ito. Kinuha niya ang kamay ng kanyang ama upang ilipat mula sa ulo ni Ephraim sa ulo ni Manases. Sinabi ni Jose sa kanyang ama, "Hindi aking ama, ito po ang panganay. Ilagay mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo." Tumanggi ang kanyang ama at nagsabi, "Alam ko, anak, alam ko, siya ay magiging isang lahi, at siya rin ay magiging dakilang mga lahi. Pero ang kanyang nakababatang kapatid ay magiging mas dakilang pa kaysa sa kanya, at ang kanyang mga kaapo-apuhan ay magiging maraming mga bansa." Binasbasan sila ni Israel sa araw na iyon sa mga salitang ito, ang mga mamamayan sa Israel ay magpapahayag ng pagpapala sa pamamagitan ng inyong mga pangalan na nagsasabing, "Nawa gawin ng Diyos na maging tulad ni Ephraim at Manases." Sa ganitong paraan, inuna ni Israel si Ephraim bago si Manases. Sinabi ni Israel kay Jose, "Tingnan mo, malapit na akong mamatay, pero kasama ninyo ang Diyos, at dadalhin kayo pabalik sa lupain ng inyong mga ama."
Sa iyo, bilang isang nakahihigit sa iyong mga kapatid, ibibigay ko ang bundok na libis na nakuha ko mula sa Amo Aryo sa pamamagitan ng aking tebak at aking pana. Bagong tipan. Matthew 16:21-28, Matthew 17:1-13. Magmula sa oras na iyon sinimulang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na kailangan niyang pumunta sa Jerusalem, magdurusa ng maraming bagay sa kamay ng mga nakatatanda at sa mga punong pari at sa mga eskriba, papatayin at mabubuhay muli sa ikatlong araw. Pagkatapos ay hinayla siya ni Pedro sa tabi at pinagsabihan siya, na sinasabi, "May layo sana ito sa iyo, Panginoon, hindi sana ito mangyari sa iyo." Ngunit bumaling si Jesus kay Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Hadlang ka sa akin, sapagkat wala kang pakialam sa mga bagay ng Diyos, kundi sa mga bagay ng mga tao." Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung sino man ang nais sumunod sa akin, kailangan niyang ikaila ang kanyang sarili, buhatin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat sino man ang may nais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at kung sino man ang mawala ang buhay alang-alang sa akin ay matatagpuan niya ito." Ano ang mapapala ng isang tao, kung mapasa kanya man ang buong mundo ngunit ang kabayaran ay ang kanyang buhay? Ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat ang anak ng tao ay darating sa kaluwalhatian ng kanyang ama kasama ang kanyang mga anghel. Pagkatapos, bibigyan niya ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, may mga ilan sa inyo na nakatayo dito na hindi makatitikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang anak ng tao na dumarating sa kanyang kaharian. Makalipas ang 6 na araw, isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan na kanyang kapatid at sila ay dinala niya sa isang mataas na bundok ng silalang. Siya ay nagbagong anyo sa kanilang harapan. Ang kanyang mukha ay nagliwanag na katulad ng araw, at ang kanyang mga damit ay naging puting-puti katulad ng liwanag. Masdan ito, nagpakita sa kanila sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Nagsalita si Pedro at sinabi kay Jesus, "Panginoon, mabuti na kami ay narito. Kung nais ninyo, gagawa ako dito ng 3 pagsisilungan, isa para sa inyo, at isa para kay Moises, at isa para kay Elias." Habang siya ay nagsasalita pa, masdan ito, isang nakakasilaw na ulap ang lumilim sa kanila, at masdan ito, may isang tinig na mula sa ulap na nagsasabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Makinig kayo sa kanya." Nang marinig ito ng mga alagad, sila ay nagpatira pa at lubhang natakot. Pagkatapos, lumapit si Jesus at sila ay hinawakan at sinabi, "Tumayo kayo at huwag kayong matakot." At sila ay tumingala ngunit walang ibang nakita maliban kay Jesus lamang. Nang pababa na sila sa bundok, inutos ni Jesus sa kanila, na nagsasabi, "Huwag ninyong ipagsabi sa sino man ang pangitaing ito hanggang ang anak ng tao ay muling ibangon mula sa mga patay." Tinanong siya ng kanyang mga alagad, na sinasabi, bakit sinasabi ng mga eskriba na kailangan daw munang dumating si Elias? Sumagot si Jesus at sinabi, "Totoo na darating si Elias at aayusin ang lahat ng mga bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, si Elias ay dumating na, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Sa halip, ginawa nila ang nais nilang gawin sa kanya. Sa gayon ding paraan, ang anak ng tao ay magdurusa rin sa kanilang mga kamay." At naintindihan ng mga alagad na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Sumagot si Jesus at sinabi, "Totoo na darating si Elias at aayusin ang lahat ng mga bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo, si Elias ay dumating na, ngunit siya ay hindi nila nakilala. Sa halip, ginawa nila ang nais nilang gawin sa kanya. Sa gayon ding paraan, ang anak ng tao ay magdurusa rin sa kanilang mga kamay." At naintindihan ng mga alagad na ang tinutukoy niya ay si Juan na tagapagbautismo. Mga kawikaan. Proverbs 3:1-10.
Aking anak, huwag kalimutan ang aking mga utos, at isapuso ang aking mga katuruan, dahil ang haba ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ang ay dadagdag ng mga ito sa iyo. Huwag hayaang lisanin ka ng pagiging tapat sa tipan at pagiging katiwa-tiwala, at tali ito ng magkasama sa iyong leeg, isulat ito sa kaloob-looban ng iyong puso. Pagkatapos ikaw ay makakahanap ng pabor at mabuting reputasyon sa paningin ng Diyos at ng tao. Magtiwala kay Yahweh ng buong puso at huwag umasa sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong ginagawa ay kilalanin siya at gagawin niyang matuwid ang iyong mga landas. Huwag maging marunong sa iyong sariling mga mata, matakot kay Yahweh at talikuran ang kasamaan. Ito ay kagalingan sa iyong laman at inuming makapagpanibagong sigla para sa iyong katawan. Parangalan si Yahweh ng iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong ani, at ang iyong mga kamalig ay mapupuno at ang iyong mga bar aisles ay aapaw, puno ng bagong alak. Panginoong Diyos, Ikaw ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala at ang katuparan ng bawat pangako na ginawa sa aming mga ninuno. Habang kami ay nagmumuni-muni sa autoridad ni Jesus at sa pagtanggi ng mga pinunong relihiyoso sa Kanya, bantayan ang aming mga puso mula sa katigasan at kawalan ng pananampalataya. Tulungan mo kaming makilala at tumugon sa iyong imbitasyon sa pistahan ng kasalan, na bihisan ang aming sarili ng katwiran ni Kristo. Nawa kami ay magmahal sa iyo ng buong puso, kaluluwa, isip, at lakas, at magmahal sa aming kapwa tulad ng sa aming sarili. Ipinapanalangin namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.